Umulan nga ngayon, namalengke nga ako. Ito nga yung aking mga napamili. Nakabili ako ng dumplings, kangkong, parsley, gata. Meron ding cauliflower, kamatis, talong, bell peppers, sili. Then meron akong brown sugar, lumpia wrapper, and then eggs. Ayan. So 15 eggs lang yan. Then nakabili din ako ng bangus, isda, 3 apples, 2 pipino, and then syempre bago ilagay sa ref, huhugasan muna natin lahat para malinis na at ready to cook. Ito na yung aking mga napamalengke na fruits and veggies. And then huhugasan naman natin yung isda kasi magluluto na tayo. Meron akong nabiling 2 gata. Ganito nga pala ang pag-extract ng gata. Maglalagay lang ako ng 1 cup of hot water in 1 cup of cold water. And then mix lang natin hanggang ipupush natin, igunaw-gunaw yung piga-pigain ng mahigpit. Ayan, para lumabas yung katas ng gata or coconut milk. And then syempre may natitira pang maliliit. Sasalain natin. Ayan. Pwede nyong ihiwala yung first na gata sa second na piga. Ayan. Iyan na pang second na piga na yan. Ayan. Then, salain ulit natin. Pinaghalo ko lang yung akin kasi parehas naman siyang maliputok or pure. Ayan. So, 2 gatayan, kaya okay lang. Yung isang bottle isi-save natin, yung isa lang ang gagamitin ko. Okay, let's start. Maglalagay lang ako ng 1/4 butter sa pan. Ayan, melt lang natin siya. And then, mag-a-add ako ng konting oil para hindi siya masunog. Then, ipa-fry natin yung bangus, yung isda, o yung fish. So, ipa-fry muna natin siya into golden brown. So, nakita ko itong recipe na ito sa isang Pinoy. Napakagaling niya magluto. Grabe, ganito pala dapat yung ginagawa sa isda. Akala ko sa salmon lang yung butter, pero okay lang pala kahit sa anong klaseng isda. Kasi malinamnam at malasa yung butter. Ayan. Ayan, baliktarin na natin. Nag-brown na siya. Kapag golden brown na, hindi naman masyadong toasted, separate na natin. So, wag na nating tatanggalin yung oil. Syempre, dito na rin tayo magsusutay ng ginger. Mix lang. Then, lalagay na natin yung ating garlic. Ayan, garlic. Mix again. Then, susunod natin yung onion. Mix lang natin guys hanggang sa maging translucent na yung kanyang texture. And then, tsaka natin ilalagay yung ating tomatoes or kamatis. Pampasarap din ito at pampaganda ng kulay sa ating ginataan.
Kapag okay na, durog na, lalagay na natin yung gata. So, wag nating ilalagay lahat. Gradually lang. O, diba? Ang ganda ng kulay. Maglalagay ako ng 1 tablespoon vinegar, chicken powder, 1/2 brown sugar, pepper, and then asin. Mix, mix, mix. Then, lalagay na natin lahat ng gata. Ayan. Mix, mix, mix. Pakuluin. Kapag kumulo na, lalagay na natin yung bangus o yung isda. Ayan. So, tinikman ko siya. Okay na yung lasa. So, maglalagay din ako dyan ng talong. So, 2 talong yung nilagay ko dyan. Masarap yung talong guys sa ginataan. Cover muna natin. Simmer natin siya na mga 5 minutes. Ayan. Kasi madali lang naman maluto yung isda, guys. Ayan, kapag ganyan, okay na siya. Malambot na yung talong. Lalagay na natin yung sili. Ang sarap nito, guys. Try nyo na itong recipe na ito. Siguradong magugustuhan po ng inyong pamilya. Lalo na yung sabaw. Napaka-creamy at napaka-pure nung gata. So, maglalagay nga pala ako dyan ng kaunting parsley sa ibabaw para maganda yung ating presentation. Then, serve na natin. Tamang-tama, guys. Umuulan-ulan. Masarap talaga ito. Ayan. So, ako lang naman nga ang kumakain ng isda at gulay dito sa bahay. Pero itong niluto ko na ito na ginataang bangus, nakakain sila ngayon. Tara, guys. Samahan nyo na ako. Kain na tayo. First bite. Ang sarap, panalo, grabe. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel. See you on my next video.